Hi amazing people! Welcome back to my channel, and today is our day 6 here at Singapore, and we'll be checking out on our hotel today. And hindi pa naman doon natatapos ang ating adventure at pamamasyal because we still have a couple of hours before our flight tonight, and we'll see where we'll go. So guys, nandito kami sa lobby ng hotel. Nag-iwan kami ng mga luggages. 7 yung luggages namin. Marami din nag-iwan dito. And secured naman, meron bag tag and merong magbabantay sa luggages. So yan. So guys, nakasakay na kami ngayon sa double-decker bus papunta ng Fort Canning Park. Ayan, so share ko lang, sila yung driver. Sila yung nasa taas ng double-decker bus. Ayan, walang masyadong tao kasi patay na oras ngayon. So, punta na kami sa Fort Canning Park. So guys, we're walking towards Fort Canning Park. And nag-bus kasi kami kaya medyo may lakaran. Ang pinakamadaling way para makapunta sa Fort Canning Park, depending on your hotel location, is through MRT kasi merong Fort Canning Park Station malapit sa Clarkway. So nadaanan namin to guys. Lupa Falls. So dito guys, tanaw na natin ng Old Hill Police Station. Ito yung may makukulay na bintana dun sa buong building. So guys, ito pala, mali ako. Hill Street Police Station pa rin tawag. Old Hill Street Police Station. Yan. So, dito kami dumaan. Sobrang init ngayon. So, make sure talaga na may dala kayong payong and water para hindi kayo ma-dehydrate. So, ito guys, pagkalampas ninyo ng Old Hill Street Police Station, katabi lang niya yung Fort Canning Park. So, yan yun. Paakyat dito. Pero since sobrang init, hindi ko sure kung kaya pa namin maakyat yan or nung parents ko na maakyat yan. Sobrang init talaga ngayon guys. May mga shaded areas lang kaya malilim. Ayun guys, so nakapag-picture nga pala kami sa Old Hill Street Police Station kanina. So makikita nyo yun dito. And ngayon naman mag-picture kami dito lang sa harap ng Fort Canning Park. So guys, tapos na kami mag-picture. Popost ko na lang din yung picture or i-follow nyo ako sa aking Instagram to see my pictures at Amiel. So, pagtawid sa tapat ng Fort Canning Park, makikita nyo tong Funan Mall. Pinupuntahan din to dito sa Singapore. And dito kami maghahanap ng makakainan and dito na rin kami magpapalamig kasi sobrang init talaga. So yan, welcome to Funan Mall. Explore lang natin to and tignan natin kung anong pwede natin gawin dito sa mall na ito. So guys, parang may event dito. May expo. Parang may strength training yata dito. Ayan o, may mga equipment. Ladies and gentlemen, having a B-boys to perform for you as well right here. Ayan. You know what you guys B-boy or working with you. It's fine. You never know what's there. Guys, maganda dito sa Funan Mall, in fairness. Ayan o, meron silang climb central. May nagwo-wall climb, parang sa market. Ayan. Inside the mall, pero sobrang mas mataas to. Ayan, may mga nagwo-wall climb. And dito sa right side naman yung food court or hindi, mga restaurants. Kala ko food court. Ayan, maraming tambayan and malamig. So, masarap magpalipas ng hapon dito. Ayan, same ate. Go ate. Ayun. Ang dami mga nagwo-wall climb. Mataas siya guys, mataas.
Ayan guys, so dito sa pinakababa, dito yung food court. So syempre, sa masa lang tayo kasi wala na tayo masyadong SGD. So, dito lang tayo sa medyo tipid at affordable. At nakikita ko na yung gusto kong bilhin. Syempre, chicken rice. Hanap muna kami ng mga upuan para maka-order na rin kami. Ayan, maraming mapagpipilian. So, ito yung mga pagpipilian. Meron silang steak. May ribeye, $15. Pero, ito, fish and chips. Order kami. Number one, fish and chips. Okay. So, bumalik kami dito sa Hennessy Duck. Ito pala guys is duck. Hindi siya chicken. Pero may chicken din sila. So, ito yung mga menu nila. Ayan. So, guys, nag-order na lang ako dito ng Xiaolongbao. It's 10 pieces, $10.80. Kasi nag-crave kami ng Xiaolongbao. May mga noodles din dito. So guys, para sa drinks naman, bumili kami ng watermelon juice tsaka apple juice dito sa dim sum. Pero parang gusto ko rin itong siopaw nila, yung dim sum nila. Try ko rin. Hi guys, so tapos na kaming kumain and ngayon maghahanap naman kami ng coffee shop kung saan pwede kaming tumambay lang muna magpahinga kasi sobrang nakakaantok dahil maaga kaming nagising for check-out. And explore pa namin tong Funan Mall pero so far so good, ang ganda niya. Sa harapan ng food court, itong mataas na wall climb. Ang ganda, sobrang malaki yan at maraming nag-wall climbing ngayon. So guys, nandito kami sa medyo higher floor ng Funan Mall. Ang daming kainan dito guys. And ayun, merong Dalcom Coffee. Yan. Tignan namin dyan. Tapos may Hydro Flask din dito. Tapos may mga stairs na pwedeng pagtambayan. Ito din dito. Pwedeng tumambay. Mataas din siya and mabango tong mall na to. So ayun yung wall climb kanina sa pinakagitna. Guys, may nagpe-perform oh. Kitang-kita dito oh. Guys, na-excite ako kasi nakita ko meron ditong DJI. So, naghahanap ako ng vlogging camera. So, tingnan natin kung meron dito. Hi sir, do you have the Osmo Pocket 3? No stock? That's too bad. Thank you. Ay. Malas. Wala silang stock ng DJI Osmo Pocket 3. Walang stock. So, no choice. Pero naghahanap po talaga ako ng vlogging camera para mas maging maayos ang pagbablog ko pagpunta ko ng Japan. Sayang. So guys, nandito na kami sa Grab. Pabalik na kami sa aming hotel para kunin yung aming mga gamit and then punta na kami sa airport. So ito guys, binalikan na namin yung aming mga luggages and pupunta na kami sa airport. Sobrang exhausting ng week na to. Pero worth it naman yung pagod. And umuulan din sa labas ngayon. Kaya mas magandang maaga na kami mapunta sa airport para sa GST. I-guide ko rin kayo guys sa mga anong dapat gawin sa airport bago yung flight sa Philippines. So guys, nag-book kami ng 6-seater Grab kasi sobrang dami namin luggages. Ito, automated yan. Magpapanik muna kami ng luggage. So guys, nandito na kami ngayon sa Grab. Naka-captain seats kami. Nag-book kami ng 6-seater kasi hindi kasya sa 4-seater yung aming mga luggages. And do not forget pala guys, pag
bago yung flight nyo or pagpapunta kayo ng airport, make sure na nag-fill out kayo ng e-travel for arrival card sa Philippines kasi hahanapin yun sa immigration pagdating nyo ng Philippines. So e-travel guys, make sure fill out prior to your flight para hindi kayo ma-hassle pagdating sa Philippines. So guys, nandito na kami sa Changi International Airport Terminal 4. And first thing we're gonna do is to go to GST refund since malamang close pa yung check-in counter namin dahil sobrang maaga pa. Punta muna kami sa GST refund para mag-apply ng tax refund. So yun yung first na dapat nyong gawin guys. Pero kung open na yung boarding gate nyo or yung bag drop nyo, pwede na kayo magpa-bag drop at mag-print ng boarding pass. Pero kami since close pa yung Jetstar, mamaya pa namin yun magagawa. So yun guys, scan nyo lang yung passport nyo para ma-print yung boarding pass nyo dito, face down. Yan. Pati yung bag tags bibigay din nila dito. Very convenient and fast yung printing ng boarding pass tsaka ng bag tag dito. So pag na-verify na lahat, ito, are you traveling with any dangerous goods? No, I'm not. Continue mo lang. Then, boarding pass will get printed. Boarding time is 2 p.m. pa. So, yun lang guys. 2 a.m. pala. Yun, yung boarding time. Tapos, tatry na rin namin na magpa-bag drop. Titignan lang namin kung maaga para makapag-roam around the airport pa kami. Again, dito to sa Terminal 4, yung Jewel nasa Terminal 2. Okay, so guys, nandito na tayo sa bag drop. Napakadali lang. Click English, and then click Acknowledge, and then place your bag sideways. Sideways, yan. And then scan your boarding pass. And then scan your passport. Remove your passport. And then hit on confirm. Tapos ayun na. Tapos magkakaroon kayo ng receipt. Yun lang. So, ayun guys. Surprisingly, kahit 2 a.m. pa yung flight namin, and now it's just 5 p.m., nakapag-bag drop na kami. Din yun, service. So, ikaw din yung mag-print ng boarding pass, ng bag tags. Ikaw din yung mag-bag drop. And sobrang efficient nun para sa mga travelers kagaya natin. Dahil kahit maaga pa yung flight mo, you can go ahead and roam around kasi wala kang dalang malaking baggage. So, ang gagawin na talaga namin ngayon is go to GST para mag-tax refund naman. So guys, nandito naman tayo sa GST refund. So, dito yung process ng tax refund. Punta muna tayo dito sa kiosk. So, just click the language. I am claiming GST refund for purchases in check-in baggage. Nasa check-in baggage yun. Please scan your passport. So, scan lang ulit natin yung ating passport. Your passport has been read. And then click next. You can only claim GST refund for purchases you are bringing out of Singapore. Ayan. So, eto guys, makikita nyo yung mga purchases namin. Meron kaming gold purchase sa Lucky Plaza, then shoes, and then yung mga pabango. So, ang preferred naming refund mode is credit card na lang. Please insert your credit card with the chip facing up.
Dito pala. Credit card. Yan. So, pagka-read ng credit card, remove mo lang. And then, approve na. Once approved, click on end session. Thank you for using the ETR's kiosk. Ayun na. So, you'll expect your tax refund to be credited back to your credit card in 10 days. So, okay lang naman para meron tayong budget sa Japan. Ayun lang guys. So, yun guys. Papunta na kami ngayon sa Jewel para, ayun, doon na lang namin spend yung remaining hours namin dito sa Singapore. And hanap lang din ng mga makakainan or mapagkakapihan. Hindi kasi namin pa na-explore yung buong Jewel kasi nung time na nandito kami nung arrival namin, mahirap mag-move kasi ang dami naming dala. Since ngayon, wala na kami masyadong dala dahil nag-drop off na ng maaga, yun, babalik kami dun sa Jewel. And check ulit namin yung Vortex and anything else na nandun na pwede namin mapasyalan. So same process tayo guys. Mag-transfer kayo ng bus from T4 to T1 Changi Jewel Changi Vortex or Changi basta sa Jewel yun. So guys, we are back here sa Jewel. Ayan, may mga dumadaan na trains doon sa mismong Vortex. So, hindi kayo na-video nung una. Pero ngayon, ayan, kitang-kita. There you go. Try namin umakyat doon sa canopy. Tingnan namin kung libre. Kung libre, go. Ayun guys, so we're back here at Changi Airport and nakaka-amaze pa rin talaga na merong taong or merong bansa na nakagawa ng ganito kagandang airport. And sana sa Philippines din, di ba? Who knows, someday we might be able to create something like this or even better. So hopeful pa rin ako sa ating bansa kahit pa paano. So guys, nandito tayo ngayon sa top floor sa Jewel and maraming mga kainan. Yan. Meron ding ticketing. Ipapakita ko sa inyo yung ticketing office para yata dun sa mga attractions dito sa loob ng Jewel kasi meron mga different attractions dito sa Jewel. Ayan yung ticketing. Yan kayo bibili. Pero para hindi na kayo pumila sa attractions tickets, you can also book it via Klook and use my promo code EMIL5OFF para maka-discount kayo sa inyong mga attractions. And pwede rin to sa mga hotels. So guys, dito yung entrance sa Canopy Walk na tinatawag or Canopy Park. Pero may bayad na yan guys. Again, mabubook nyo yan via Klook. So tayong mga mahihirap, dito lang tayo sa gilid-gilid. Dahil wala na tayong SGD, naubos na natin sa pambili ng mga pasalubong, ng gold, ng sapatos at kung ano-ano pa. So dito na lang tayo sa gilid. So yan guys, ang top view. Nandito kami sa pinakamataas na floor. Ito yung top view ng Rain Vortex. Share ko lang din sa inyo. Ito, dyan dumadaan yung train kanina na nakita natin. Amaze Balls. So guys, meron na naman palang donkey dito sa Jewel. So sa mga habol ng pasalubong or sa mga may gustong bilihin, mga hindi nyo pa nabibili, pwede dito sa donkey. So yan, meron pa rin tax refund dito and pasok pa rin sa budget just in case na may gusto kayong bilihin. Di na kami papasok kasi kompleto na yung pasalubong namin. So guys, if you're ever wondering kung saan pumupunta yung tubig, andito kami ngayon sa pinaka-basement ng Vortex and ganito ang itsura niya. Yan. So,
hindi siya nababasa sa mga tao. Ayan, may glass siya. So, yan ang nangyayari at babalik lang siya doon sa ilalim. Yan. Nasa ilalim na tayo. So, ito guys, ito yung ilalim. Ayan guys, so nandito kami sa Dunkin and nag-order lang kami ng iced coffee para magising kami dahil antok na talaga kaming lahat. Kung mapapansin nyo dito guys, they have different flavors of donuts. Yung mga mochi na donut na first time ko lang nakita yon nung nasa Taiwan ako, pero meron din pala sila dito sa SG. So guys, nag-order ako dito sa Mr. Coconut. Chinek yung review nito sa TikTok and masarap daw dito. 11 out of 10. So nag-order ako ng Biscoff Coconut Shake and pinipilahan siya guys as you've noticed. So tingnan natin kung masarap. So guys, nandito naman kami ngayon sa 7-Eleven Cafe. Ito yung, dito kami bibili ng dinner bago kami bumalik sa Terminal 4 at doon na kami kakain paglampas namin ng immigration para ready na kami sa flight. So yan guys, naabutan natin siya ng ibang kulay. Paggabi, nag-iiba na yung kulay ng jewel. Hi guys, so nandito na kami ngayon sa Terminal 4 ng Changi International Airport and ngayon nag-iintay na lang kami ng aming flight pabalik ng Manila. So guys, ayun, nakalampas na kami sa immigration and security check. Papunta na kami ngayon sa aming boarding gate pa Manila via Jetstar. And sobrang smooth talaga, nakakabilib yung process dito ng flights for dito sa Changi Airport. Mostly automated lahat, so walang mahabang pila, walang mahabang mga tanong. Sana all. Yun lang. So guys, kung napanood nyo yung previous vlogs ko, bumili kami nitong Clinic Happy for Men sa Mustafa. Dito $40 lang siya and yung Clinic Happy for Women is $51.90. So I'm not sure pero malamang mas mura to kesa dun sa mga nabili namin or mas mahal. I'll check my previous vlogs, pero if ever guys na hindi kayo nakabili and you want to buy more dito sa airport, pwede kasi hindi ganun kalayo yung price difference niya kung meron man. So yan, pag dito to, paglampas mo ng mga immigration and security check, makikita nyo tong mga bilihan ng wine and perfume and other cosmetic products. Ayan guys, finally nakakita kami ng Batcha Coffee dito sa Changi Airport Departures area. Isa to sa mga nakikita ko sa mga vlogs na pinupuntahan at masarap daw yung coffee dito. Though hindi ako masyadong coffee lover, gusto ko siyang matry, pati yung mga croissants niya. So guys, ito, yung mga raspberry, cinnamon croissant, may black croissant, tapos may butter croissant, may cheese croissant ito, and then, yan, marami din sila mga cake. Ang bango dito guys, ang bango. Ayan. Tapos ang ganda ng store nila. Mga pang souvenir talaga at saka pang, ayan, pang bigay, pang pasalubong yung mga tinda nila dito. Tapos may mga tea sets din sila. Yan. So yan guys, ito yung price ng coffee nila. Tapos ganyan kalaki. Kung gusto nyo, ito yung price. Pwede kayong umorder dito at para matry nyo rin siya. So guys, nandito kami sa International Food Hall sa Terminal 4 Departures area ng Changi International Airport. So maghahanap kami ng mabibili dito sa aming remaining SGD. Yan, so may mga Singaporean food pa rin dito. And
Ayan. Uy, mura oh. $3.90 lang. Meron, technically, parang walang itinaas na price. Parang same lang yung price ng mga nandun sa hawker centers. So yun dito. So meron Kaki Makan Cafe. They offer Singaporean food. May Kaya Toast din doon. And then here, meron Ramen King. Yung iba sarado na guys kasi it's already 12:30 in the morning. Ayan. So, check lang natin. Ito, Donbori and Curry. Sarado na. Tapos ito, Shanghai Hainanese Chicken Rice. Sarado na rin. And of course, the famous Burger King. Bukas. So, ayan. Bukas sila 24 hours. And then this one, Oho Street. Parang curry-curry or Vietnamese food yung ino-offer nila. And dito naman ay Xiaolongbao, ang aming nilunch kanina. Tignan natin magkano ang Xiaolongbao. $7.90 lang. Mas mura dito yung Xiaolongbao compared dun sa Funan Mall na kinainan namin. So ngayon, uuwi na kami. Wala naman talaga kaming pera. Charot. So ngayon, parang bili na lang kami ng coffee doon. Parang merong hot coffee doon. Tsaka yung siopaw. Siopaw is life dito guys. Kasi masarap yung lasa ng siopaw nila kahit walang sauce. Kaya baka yun na lang yung bilhin namin doon sa Kaki Makan Cafe. So dito. So guys, nandito naman kami ngayon sa 7-Eleven. Sa loob ng departures area. Terminal 4 pa rin guys ng NAIA, ng Changi Airport. NAIA, Pilipinas. Yan, bumili lang kami ng Cheetos para baon namin sa flight. Ayun. Yan. Cheetos lang. Yun na lang yung natira namin SGD. Inubos na namin dito sa 7-Eleven. So ayan guys, meron na tayong sign dito from Jetstar. Manila. Diretso yata ng Osaka yung plane namin. Kaya may connection lang sa Manila. So, ito na yung mga nabili namin. Yung natapon na yung coffee. So, ayun guys, habang nag-iintay tayo ng ating boarding, kain muna tayo ng mga nabili namin sa 7-Eleven. So, ito yung binili ko. Caesar salad. Tsaka chicken breast. Ayan. Kain tayo. So guys, ayan, finally boarding time na. It's already 2:10 in the morning and our flight time is 2:30. So sana maging smooth lang yung flight and makarating kami ng safe. Because settlers and landing. To do it after the class in the buckle and time zone assured. Andre Alex. Alright, so guys, nandito na ulit kami sa NAIA Terminal 3 arrivals area and lumapag yung plane namin at exactly 6:05 AM and ngayon nag-iintay na lang kami ng aming mga luggages dito sa conveyor belts at aalamin natin kung magkano inabot yung parking ng aming sasakyan doon sa multi-level parking ng NAIA. So ayun guys, kalalabas lang namin ng multi-level parking. Inabot yung parking namin ng 1,833 for 6 nights and 7 days dito sa NAIA. Pauwi na ngayon kami sa aming bahay at salamat sa mga sumubaybay sa vlog na ito sa Singapore Vlogs. Abangan niyo po yung susunod naming vlog sa Japan naman. So, please like, share, and subscribe. Okay?